Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Three Kings po. At meron akong gustong ibahagi sa inyo na pwede ninyong i-share, i-repost sa mga kakilala ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Kasi ito isang napakahalagang impormasyon na kalimitan hindi nalalaman ng lahat-lahat ng tao. Tradisyonal, kung may nagtatanong at nagtataka kung bakit ako gumagawa ng mga ganitong videos, dahil nakakalimutan ng lahat ng tao kung paano ginawa ang tradisyonal na panggagamot, tradisyonal na pagtanggal ng mga kamalasan, yung tradisyonal na ginagawa ng mga sinaunang panahon. Dahil kalimitan sa ngayon, yung ginagawa nila is commercial na po. Kung naaalala ninyo, merong mga taong naniningil sa inyo ng sobra-sobra. Kung alam ng ibang clients ko yan, kasi yung ritual, mas mahal, halos triple sila kumpara sa akin at hindi nila ginagawa yun agad-agad dahil commercialized nga and it takes time. Yung iban nga, di ba, sasabihin nila aabot ng 3 buwan, 6 na buwan bago mangyari. Yung sa akin naman, yung ritual, nangyayari po yun depende sa vibration ng kliyente. Kung si client ay buo ang loob, tiwala, at walang panghihinayang na nararamdaman, lahat ng hinihiling nito makukuha, matatanggal. Pero, asahan ninyo, along the way sa ritual, makikita at masisilip lahat-lahat ng factors kung ano ang naging dahilan kung bakit kayo humantong sa ganyan. So, kalimitan kasi yung naiisip natin is yung huling problema natin sa buhay, yung huling nagawa nating kasalanan sa buhay. May mga bagay na nakakaligtaan natin na kahit maliit lang itong issue noon, ito yung nagiging trigger. Kaya lumaki ang issue mo ngayon. So, isa sa pinaka worst na issue siguro na may babahagi ko sa inyo ngayon ay, di ba kapag pumunta ka ng simbahan, nakikisindi ka sa kandila ng ibang kandila, di ba? Ito'y hindi maganda. Dahil kung ikaw, ang problema mo ay pera, bayarin, at basta kahit anong related sa pera, tapos ugali mong nakikisindi ka sa kandila ng ibang tao na nakasindi na, kung ano yung problema nung sa kandila na sinindihan mo, mapupunta sa'yo. So that is a chain of problems. So ibig sabihin, kapag yung kandila, halimbawa, yung kandila mo is kulay green, kasi pera, tapos nakisindi ka sa kulay puti, ibig sabihin, yung problema ng kulay puti, it's either may sakit yung may-ari, or merong namatay, or nagdadasal siya sa patay, or yung may relatives siya or members of the family na may sakit. So, whatever yung sakit nun, lahat ng negative vibrations doon, mag-change sa'yo. So, ibig sabihin, 7 taon ang equivalent nun. So, kung halimbawa naman, yung sa'yo kulay green, tapos nakisindi ka sa kulay pula, hindi rin natin alam kung yung problema doon is love, broken, or broken family, or whatever related sa puso, magiging sakit mo din yon or magiging problema mo din yon. So, ibig sabihin, another 7 years po yun. So, 14 years na. Magmimix yun. Yung problema ng puting kandila, magpo-problema yung pula. Di pa natin alam kung nakisindi ka pa sa kulay blue, nakisindi ka sa kulay brown, sa kung ano-ano pang kulay doon. So, kung nakisindi ka rin sa kapwa kulay green, tatambakan ka pa ng problema sa pera. Isang problema lang yan. Hindi pa kasama yung sarili mong problema. So, lahat ng sinindihan mo sa buong buhay mo or nakisindi ka sa buong buhay mo, times 7 lahat po yun. So, magtataka ka, bakit ang ganito yung trabaho, ganito naman kaganda trabaho mo, ganito naman ka kasi pag buong pamilya nyo, kumikita naman, bakit kung hindi kayo tatamaan ng sakit, tatamaan kayo ng sakuna, tatamaan kayo ng kung ano-ano. Kasi hindi natin alam kung ano yung problema ng sinindihan mong kandila.
Natural na problema yan, ha? Di pa natin alam kung yung ibang nagsindi ng kandila ay dahil na barang nakulam na sumpa at nagayuma sila. So, kung lahat-lahat yan nagawa ninyo at gusto nyong ipatanggal, pwede natin tanggalin pero mahabang proseso kasi bibilangin mo kung ilang kandila ang may diferensya na naging sanhi ng problema mo ngayon. Kung halimbawa ikaw may barang, nakisindi ka sa kandila ng kapwa may barang, kamatayan ang labas nun. Kung meron ka namang sariling sumpa at nakisindi ka sa may barang, yung nagsumpa sa'yo, iti-trigger na ibibigay sa'yo yung barang imbis na sumpa lang. Kung ano pa ba? Kung ito naman ay problema mo, halimbawa pag-ibig, nagsisindi ka ng pula or pink na kandila dahil gusto mong balikan ka, mahalin ka, makaakit ka ng tao, ito yung problema. Baka maakit mo ang ibang tao imbis yung taong mahal mo. At kung nakisindi ka sa brown, nakisindi ka sa itim, nakisindi ka sa kung ano-ano pang kulay na meron sa simbahan, lahat-lahat dun na vibrations na yun tatransmit sa'yo. Yung may-ari ng kandila na sinindihan mo, gagaling. Pero, ikaw yung magkakargo ng bigat ng problema niya. Ganon, naalala nyo dati, di ba, kapag mayroong chain letter, ayaw nyong tumanggap. Tanungin nyo mama at lola nyo, ayaw nilang tumanggap ng chain letter kasi nakasaad doon sa chain letter minsan, gagawa ka ng sulat. 109 na sulat at ibibigay mo din sa 109 na katao. Imagine, 109 na katao ang damage, tapos magmumultiply ng another 109 bawat isa. Ganon din po yung problema. So, kapag nagawa nyo, nakikisindi kayo sa sementeryo, nakikisindi kayo sa simbahan, nakikisindi kayo sa kung saan-saan. No, prosesyon. Merong prosesyon ngayong January, marami. Lagot kayo dun. Kasi, lahat ng taong sumasama sa prosesyon may kanya-kanyang problema. Lahat ng tawag nito. Alam nyo yung yung binyagan. Sa binyagan, 'di ba, nakikisindi ka ng kandila sa kabila, nakikisindi ka kasi it's a chain of commitment doon sa bibinyagan. Isa po 'yan sa mga mahilig makininang makininong. So kung ano yung problema ng pamilya na may-ari ng bata, damay ka. Hindi lang ito puro masaya. Kaya sasabihin ko sa inyo, tradisyonal po ito. Ito ang katotohanan na hindi lagi nila sinasabi kasi kapag nalaman ninyo, aatras kayo. Oh. Ngayon sana maging klaro ito at mamulat kayo sa katotohanan. Ito yung tradisyon na latay ng vibrations ng bawat isa. So kung ayaw mo na malasin ka, madamay ka, huwag kang makisindi, huwag ka laging makisindi ng kandila. Isa lang yan, kandila lang yan. Kung pag-uusapan naman natin yung burol ng patay, ito, isa pa. Kapag ikaw na tao may sakit, at yung iba kasi hindi nila alam na may sakit sila, at nakiburol ka, no, yung pumupunta ka sa burol, yung sakit mo, mas lalala dahil patay yung kaharap mo. Kung nasa simbahan ka naman at may sakit ka, ganun pa din. Parang inihahatid mo ang sarili mo sa huling hantungan kasi bago ilibing ang tao, may misa. 'Di ba? Bago siya ihahatid sa huling hantungan niya. Kung isa ka naman tao na hindi mo alam may barang kulam at sumpa ka, at nagsindi ka ng kandila sa sementeryo, matutuwa ang kalaban mo nun. Kasi, yun ang kailangan nila, na magpunta ka sa mga lugar kung saan laging may patay.
ang simbahan, ang sementeryo, at ang lugar kung saan ibinurol ang patay. Pangalawang problema yan. Ang pangatlo, kapag ikaw yung tipo ng tao na may barang, binarang, kinulam, sinumpa, ginayuma, kapag ito tandaan nyo, kapag ikaw ay namatay, ang unang dadalaw at magtatanong sa'yo, yun yung taong nagpapatay sa'yo. Minsan sa sobra nating busy, hindi mo alam na yung nangungumusta, yun na yun. Sa dami ng nangungumusta, ibig sabihin maraming taong naghahangad na gusto kang mamatay. Ang tradisyon na pamaraan ay ganon. Pumupunta sila, nagdadala sila ng pagkain, gamot, kunwari, tumutulong. Pero yung katotohanan nun, tinitignan ka lang kung kailan ka matitigi. Okay?